Kabanata 5711. Gusto mo ba ng one-eyed bead? Sabihin mo lang, babalik ba ang lahat sa normal kapag nakuha mo na ito? Sabi ni Harvey. Natigilan si Ray, at hindi niya akalain na magiging prangka si Harvey. Ninakaw mo ito mula sa isang kilalang tao gamit ang iyong mga karumal-dumal na paraan. Kung ibibigay mo ito sa akin, magsasalita ako para sa iyo, sabi niya. Yun lang ba? Tumawa si Harvey. Kalimutan mo na, dalhin mo ang telepono ko. Itatanong ko sa amo mo kung ano ang nangyari dito. Paano niya nagawang gawin kayong lahat na mga maruruming kriminal? Sapat na, nagsasalita ka na parang may kapangyarihan ka dito. Kung mayroon ka nga, paano ka napunta sa ganitong gulo sa una pa lang? Kinalabat ni Ray ang kamay niya para dalhin ang telepono ni Harvey, at saka ito inihagis sa mesa. Sige, tawagan mo. Makikita natin kung paano mo tatawagan ang amo ko. Senggal niya. Basura ang ganito na nagmamayabang lang, dahil may pera siya. Anong nakakatawa? Mabilis na binuksan ni Harvey ang kanyang telepono, at tiningnan ang numero na ipinadala ni Ethan sa kanya. Beep, beep, beep. Maya-maya, isang magalang ngunit masiglang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ikaw ba yan, Mr. York? Ako nga, sagot ni Harvey na may maliit na ngiti. Gusto ko nang makita ka simula nang tumawag si Mr. Ethan. Sabi ng tao sa kabilang linya. Pero dahil wala akong numero mo, ayaw kong maging istorbo. Nasaan ka ngayon? Pupunta ako agad doon. Tumawa si Harvey. Nandito ako sa bahay mo ngayon. Bam! Nagalit si Ray, at hinampas ang kamay niya sa mesa. Hindi mo ba tatawagan ang amo ko? Galit niyang sigaw. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Nagkukunwari ka. Sasabihin ko sa iyo, kung patuloy kang magdadaldal ng 10 segundo pa, puputulan ko ang telepono mo. Ang tao sa kabilang linya ay naging mas malupit matapos marinig ang mga salitang iyon. Nasaan ka ba talaga? Ngumiti si Harvey. Nandito ako sa outskirts New District Police Station. May nag-akusa sa akin na ako ang salarin ng kamakailang Dizzy Pill Market. Hindi lang sila mayroon ng lahat ng ebidensya na kailangan nila, mukhang mapapatay na rin ako sa lalong madaling panahon. Ikaw na ang namamahala sa lugar na ito ngayon, hindi ba? Mga hayop na iyon. Pupunta ako agad doon. Walang magmamadali, gayunpaman, sana makita ko ang mga taong nagmamakaawa na umalis mamaya. Sinabi ko na sa kanila iyon, pagkatapos ng lahat. Nakakahiya kung hindi ko magagawa iyon, sabi ni Harvey. Siyempre, pupunta ako agad doon. Agad na ibinaba ng tao ang telepono. Tumawa ng malamig si Ray bago tumingin kay Harvey na may paghamak. Gusto mo ba kaming magmakaawa na umalis ka? Nababaliw ka na ba o ano? Binabantaan mo kami ng wala. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Takutin kami. Masyado kang nanunood ng mga pelikula. Kung sino man ang nasa kabilang linya ng telepono ay hindi isa sa mga kaibigan mong hayop. Luluhuran pa kita. Ang dalawang inspector ay nagmukhang may paghamak matapos marinig ang panlalait ni Ray kay Harvey. Ano ba ang magagawa ng isang batang lalaki mula sa isang malaking lungsod tulad niya? Naisip nila. Walang katuturan ito. Ang magandang mukha ni Ray ay puno ng kayabangan. Hindi naman gaanong kahanga-hanga si Tito Harlan, pero hindi niya hahayaang magpakasal si Billy sa isang mapagmataas na tao tulad mo, tama ba? Bulag ba siya o ano? O kaya'y naloko mo siya gamit ang iyong magagandang salita? Kung ang aking ama ang nag-ayos ng aking kasal sa isang taong tulad mo, papatayin kita sa sandaling makita kita. Ang mga inspector ay tumawa ng may panunuya matapos marinig ang mga salita ni Ray. Yan ang bagay sa iyo dahil nagmamayabang ka. Magbabayad ka rin sa huli. Ngumiti si Harvey, na tila hindi siya natatakot. Ipinapayo kong maglagay ka ng ilang karagdagang layer ng tela sa iyong mga tuhod. Mas magiging maginhawa para sa iyo ang pagluhod mamaya. Magpatuloy ka sa pagkukunwari. Makikita natin kung ano ang mangyayari. Walang iba kundi pagkasuklam ang nakikita sa mukha ni Ray. Magpatuloy ka kung kaya mo. Makikita natin kung may halaga ka sa oras na iyon. Kahit na mayroon kang viral video. Wala itong halaga kumpara sa mga pahayag ng pulisya sa paligid. Maniwala ka sa akin.
Kapag inihayag namin ang iyong krimen, lahat ng sumusuporta sa iyo online ay sasama sa amin. Magiging boss ka ng Dizzy Pill Market, at kinamumuhian ng kasaysayan mismo. Tumayo si Ray na may ngiti. Malapit nang dumating ang aking cappuccino. Lumabas tayo para uminom. Hayaan nating isipin ni Harvey ang sitwasyon. Makikita natin kung makikipagtulungan siya sa atin mamaya o hindi. Tama, palamigan ang silid. Iparamdam sa kanya ang bagong air conditioner natin. Sinenyasan ni Ray ang mga inspector na patakbuhin ang air conditioner bago lumabas ng may pagmamayabang. Matapos manungkulan ng 3 taon, may matalas siyang pakiramdam sa pagtukoy sa mga katangian ng isang kriminal. Agad niyang nakita na si Harvey ay hindi isang tao na makakayanan ng maraming pagdurusa. Matapos makaramdam ng kaunting sakit, mauunawaan niya kung gaano siya kawalang kakayahan. Ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, ganap na binabaliwala ang mga banta ni Ray. Hey, makikita natin kung gaano ka katagal. Sinamaan ni Ray ng tingin si Harvey bago umalis sa silid. Matapos kunin ang kape sa main hall, ang mga inspector ay umupo sa lugar ng pahingahan. Sa mismong sandaling iyon, isang itim na Land Rover ang huminto sa harap ng gusali. Ang mga numero sa plaka ay hindi espesyal, ngunit malinaw na ito ay opisyal na transportasyon para sa pulisya. May ilang tao lamang ang may karapatang sumakay sa sasakyan. Binuksan ang pinto, at lumabas ang unang pinuno ng Outskirts New District Police Station, isang lalaki na itinuturing na sagisag ng hustisya, si Dutch Cobb. Sinasabi ng mga alamat na siya ay nagsilbi bilang personal na bantay ng head coach. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan at lakas, nakamit ni Dutch ang malalaking tagumpay sa loob lamang ng 3 taon. Hindi lamang niya nagawang mahuli ng mag-isa ang 18 pinakamahirap na tulisan sa paligid, kundi nilipol din niya ang 36 na mga rebeldeng grupo dito. Mas lumakas ang seguridad sa paligid at naging mas mahusay mula nang siya ay umakyat sa kapangyarihan. Kahit ang Border Force ay kailangang magpakita ng respeto sa pamamagitan ng hindi paglikha ng gulo dito. Masasabi na ang batang direktor ng istasyon ng pulisya ay isang bihirang tanawin. Dahil sa kanyang mga nagawa, pinili siya ng Mammoth Tribe bilang isang kandidato upang magmana sa kanyang pamilya. Ang kanyang resume, background, at kapangyarihan ay talagang pambihira. Si Dutch, na karaniwang nagbibigay ng mainit na pakiramdam sa iba, ay lumabas sa sasakyan na may madilim na mukha. Direktor Dutch, sabi ni Ray at ng iba pa habang binabati siya. Kusang lumapit sina Asher, Harlan, Judith, at ang kanilang mga pamilya. Direktor Dutch, matagal na rin pala, Direktor Dutch. Noong nakaraan, sabi ni Asher, na nakangiti. Sapat na, wala nang balak si Dutch na sayangin ang kanyang oras sa mga taong ito. Mabilis siyang pumunta sa gitna ng main hall, at malamig na tumingin sa paligid. Sino ang namamahala ngayon? Tumalon ang puso ni Ray, at isang masamang pakiramdam ang dumating sa kanya. Ako ang namamahala ngayon, Direktor Dutch, sabi niya matapos lumapit. Tama, malamig na tinitigan siya ni Dutch. Nahuli mo ba ang isang lalaking nagngangalang Harvey York? Nasaan siya ngayon? Dalhin mo siya dito ngayon. Kung mawawalan man lang siya ng isang hibla ng buhok, papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Isang matinding aura ang nadama mula kay Dutch, na karaniwang mahinahon sa kanyang mga tauhan. Lahat doon ay hindi mapigil ang manginig matapos maramdaman ang kanyang galit. Ano, si Harvey York? Ipinagtatanggol niya ba si Harvey? Tinitigan ni Billy at ng kanyang pamilya si Ray, na sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyari. Nagdilim ang mukha ni Asher, at isang kaisipan ang dumating sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Judith. Nailigtas ba si Harvey? Kusang nanginig si Ray. Bigla niyang naalala ang tawag na ginawa ni Harvey kanina. Hindi ba talaga niya tinawag si Direktor Dutch? Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod matapos mapagtanto iyon. Tumingin sa isa't isa ang dalawang inspector, at gusto nilang magsalita, pero hindi nila magawa. Hindi nila akalain na tatawagan talaga ni Harvey ang kanilang amo dito.
Agad na nalaman ni Dutch kung ano ang nangyari matapos makita ang itsura ni Ray. Ano ba ang ginawa mo? Tanong niya, madilim ang kanyang ekspresyon. Magsalita ka. Malapit nang umiyak si Ray. Wala naman, sabi niya nang may pag-aalinlangan. Ang ginawa lang namin ay pinataas ang air conditioning. Sampal, mga hayop kayo. Walang pag-aalinlangan na sinampal ni Dutch si Ray sa mukha. Papatayin ko ang buong pamilya mo kung magkakasakit siya. Natamba si Ray, at isang kakilakilabot na itsura ang nasa kanyang mukha. Nagulat sina Asher at ang iba pa nang makita ito. Sir York, kumusta? Naitulak ang pinto. Inayos ni Dutch ang kanyang uniforme, at pumasok. Kahit ang isang kilalang tao tulad niya ay nakaramdam ng matinding kaba sa sandaling pumasok siya sa silid. Para bang makikita niya ang kanyang Diyos. Sa sandaling makita niya ang titig ni Harvey, agad niyang nalaman. Itinagol ng head coach ang kanyang pagkakakilanlan sa pagpunta dito. Sa kanyang kaguluhan, halos masabi ni Dutch ang pangalang iyon. Yumuko siya mismo sa harap ni Harvey, at hindi alam kung dapat ba siyang tumayo o umupo. Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo, at tumingin kay Dutch. Mag-usap tayo, narinig niyo ba iyon? Lahat lumabas. Sigaw ni Dutch. Agad niyang pinalabas ang lahat sa silid, at saka nilock ang pinto at hinayla ang plug ng lahat ng surveillance camera sa loob. Kasalanan ko kung bakit ganito ang mga tauhan ko. Pasensya na kung nagdurusa ka dahil dito, sabi niya, matapos magbigay ng magalang na saludo. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ngumiti si Harvey. Ang kapangyarihan ng lahat dito. Mayroong lahat ng uri ng iba't ibang puwersa sa paligid din. Hindi ka naman ang prinsipe ng pamilyang Cobb. Nakaabot ka sa ganitong taas sa loob lamang ng 3 taon matapos ang iyong pagre-retiro. Naiintindihan ko kung bakit hindi sapat ang pagtuturo sa iyong mga tauhan. Kalmado ang mga salita ni Harvey, at wala siyang balak sisihin si Dutch. Sa kabila nito, tumutulo ang pawis sa mukha ni Dutch. Ginamit mo ang 3 taon upang gawing alamat ang sword camp. Talagang nahihiya ako sa lahat ng ito. Ang sword camp ay ibang-iba sa lipunan, pagkatapos ng lahat. Imposible na magkaroon ng lahat ng gusto mo sa iyong panig. Gayunpaman, dapat kang maglagay ng ilang mga taong pinagkakatiwalaan mo sa mga mahahalagang posisyon. Mas marami kang makukuhang impormasyon sa ganoong paraan. Mas madali para sa iyo na makita ang anumang maling paghatol. Ang taong gumawa nito ay may malakas na background. Kahit ang pamilyang Cobb ay maaaring hindi makitungo sa ganito. Pero tandaan, ang pamilya mo lang ang hindi nagsuporta sa iyo. Ikaw ay kabilang din sa sword camp. Kahit na hindi ka makakausap para sa isang bagay na hindi mo kayang hawakan. Tutulong si Ethan kasama ang kanyang mga tao. Lubos na naantig si Dutch. Nahihiya na ako dahil hindi ko natupad ang iyong mga turo at naprotektahan ang lugar na ito. Hindi ako maglakas loob na humingi ng iba pa, sabi niya. Makinig ka lang at tumigil ka na sa pagsasalita ng mga kalokohan. O sinasabi mo bang wala ng kahulugan sa iyo ang aking mga salita matapos kang magretiro? Sabi ni Harvey. Nanginginig ang katawan ni Dutch, at nagsaludo ulit siya. Tatandaan ko iyon, head coach. Ilang sandali pang pinag-isipan ni Harvey ang sitwasyon bago binago ang paksa. Narinig ko kay Ethan na nasa Inner Temple ka, at hindi kita makakausap sa loob ng ilang araw pa, sabi niya. 1 buwan na ang nakalilipas, nakatanggap ako ng warrant upang magtrabaho sa seguridad doon. Dahil ito ay isang espesyal na misyon, hindi ko maibibigay ang aking telepono, sabi ni Dutch. Security work para sa Inner Temple. Naging mausisa si Harvey. May nahukay ba silang maganda? Kabanata 5715. Ngumiti si Dutch. May isang bagay na hindi mo alam, head coach. Bilang isang sekta, ang Inner Temple ay may kakaibang mga ugali. Sinasabi na mayroon silang maraming mahiwagang instrumento na nakatago sa isa sa mga estatwa. Nasira ang estatwa, kaya nahulog ang maraming mga instrumento. Kailangan nilang magsagawa ng isang ritual para makuha ang mga instrumento at ma-reconstruct. Ang buong proseso ay napakahalaga para sa kanila.
Iyon ang dahilan kung bakit hiniling nila sa gobyerno na dalhin kami para sa kanilang security work. Pinag-isipan ni Harvey ang sitwasyon. Sa lahat ng mga instrumentong iyon, kasama rin ba ang alamat na two-eyed bead? Magpapakita rin ito sa kanilang seremonya mamaya, tama ba? Natigilan si Dutch. Paano mo nalaman iyon? Kahit sa Inner Temple, ito ay isang malaking sikreto. Sinasabi na ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, ang 4 na pundasyon, at ang sagradong martial arts training ground ay interesado sa kwintas. Maraming magnanakaw ang nahuli ko na dahil dito. Ang security work ay nakakapagod doon. Ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, ang 4 na pundasyon, at ang sagradong martial arts training ground, bulong ni Harvey. Medyo nagulat siya nang marinig ang lahat ng mga pangalang iyon. Magtitipon ba ang lahat ng makapangyarihang puwersa sa bansa sa mismong lugar na ito? Hindi ka rin ba para sa kwintas? Tanong ni Harvey. Natigilan si Dutch, at nagpapakita ng gulat. Agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari matapos marinig ang tanong. Masasabi mo na, ngunit hindi rin ako interesado sa kwintas. Gayunpaman, gusto kong tingnan dahil may isang taong desperadong sinusubukang makuha ito, sagot niya. Ano ang alam mo tungkol sa kwintas? Sabi ni Harvey. Ilang sandali itong pinag-isipan ni Dutch. Dapat mong malaman na kapantay ako ng isang King of Arms. Magaling din akong makipaglaban. Hindi ako nakikipag-ugnayan sa kwintas, ngunit, naramdaman kong nasisipsip ang aking stamina sa sandaling tumingin ako ng malapitan dito. Para bang may built-in na black hole sa loob ng kwintas. Ang iyong stamina, sabi ni Harvey. Kumunot ang noo niya ng ilang sandali. Magpapakita ang two-eyed bead sa seremonya, tama. Ikaw ba ang magiging responsable sa seguridad sa oras na iyon? Tumango si Dutch. Oo, mula ngayon, sabihin mong may sakit ka. Hayaan mong ibang tao ang bahala sa security work. Pumalakpak si Harvey. Kapag nangyari iyon, kahit ang isang God of War ay maaaring hindi makitungo sa sitwasyon, lalo na ikaw. Natigilan si Dutch. Hindi ko maintindihan, sir. Kahit gaano kalayo ang paligid, bahagi pa rin ito ng country age. Hindi mahalaga kung anong uri ng makapangyarihang puwersa ang darating. Hindi nila hahayaang baliwalain ang batas at gawin ang gusto nila, tama. Sabi ni Dutch. Sa pangkalahatan, tama ka, sabi ni Harvey. Ngunit sa buong kasaysayan ng bansa, ang mga tao ay naghahabol sa isang bagay. Mula pa noong sinaunang panahon, ang bawat hari ay nakikipaglaban sa unang kalahati ng kanilang buhay upang maghari magpakailanman. At para maging immortal, patuloy silang nakikipaglaban sa huling kalahati ng kanilang buhay. Kung ang mga hari ay ganito, ano sa tingin mo ang mga makapangyarihang puwersa na dumarating dito? Ang kwintas ay tungkol sa walang hanggang buhay, pagkatapos ng lahat. Sandaling pinag-isipan ni Dutch Cobb ang sitwasyon. Naiintindihan ko. Isa pang bagay, malamang na nasa likod din ng sitwasyon ang Evermore. Bukod doon, ang 3 malalaking templo ay hindi rin eksaktong matuwid na mga nilalang. Masyadong malalim ang tubig dito. Tumayo si Harvey York sa harap ni Dutch at tinapik ang balikat nito. Maswerte ka na nandito ako. Kung hindi, malamang na masisira ang pamilya mo dahil dito. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa likod ni Dutch nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinuan. Magre-resign ako agad. Sino ang nag-uutos sa iyong mag-resign? Ngumiti si Harvey. Sino ang magiging taga-suporta ko dito kung gagawin mo iyon? Hindi ko lang masasabi sa lahat na ako ang head coach ngayon, tama ba? Makinig ka sa akin. Gumawa ka ng dahilan. Hindi mahalaga kung may sipon ka o masakit ang tiyan mo. Magkunwari kang may sakit. Hindi mahalaga kung nagtatrabaho ka sa seguridad para sa Inner Temple. Manunood na lang tayo ng palabas kapag dumating ang oras. Mabilis na binago ni Harvey ang paksa. Tama, mag-usap tayo sa negosyo. Kung ako ay isang ordinaryong estudyante lang. Hindi ako makakalabas dito, tama. Paano mo planong hawakan ito? Naglakad-lakad si Dutch sa paligid ni Harvey bago kumunat ang noo.
Kung ayaw mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan, medyo mahirap iyon. Magluluhod ang mga taong tulad ni Ray at Freddy para humingi ng kapatawaran kung sasabihin ko sa kanila. Pero hindi ko mahawakan ng mga taong may mas mataas na kapangyarihan. Kahit ang pamilyang Cobb ay hindi rin makakagawa. Si Stephen ay alagad ng Great Wall. Sa puntong ito, walang pinagkaiba ang dalawa kaysa sa ama at anak. Tumawa si Harvey. Mayroon bang anumang kapangyarihan si Stephen sa sitwasyon? Wala talaga. Kumunot ang noo ni Dutch. Nag-imbestiga ako sa pagpunta ko rito. May isang tao mula sa pamilyang Klein ang nag-ulat sa amin na mukhang ikaw ang boss ng opium market. Nagbigay pa sila ng patunay na sinasabing wala kang $1.3 bilyong kung ikaw ay isang ordinaryong estudyante lang. Bukod doon, natagpuan din ang mga materyales at kagamitan sa iyong lugar. Lahat ng ebidensya na natagpuan ay tila walang katotohanan. Pero dahil ang pamilyang Klein ang nag-ulat nito, wala nang nagawa ang pulisya kundi seryosohin ito. Tumawa si Harvey. Kawili-wili. Kaya, nagawa ng pamilyang Klein na magdala ng konkretong ebidensya, ha? Malamang na mahirap itong ma-bail-out kahit na magpasya kang tumulong, tama? Oo, pero bigyan mo lang ako ng 3 araw. Ibubunyag ko ang katotohanan ng sitwasyon. Walang kailangan. Lalabas ako dito ngayon. Saan natin mahahanap ang mga pil na iyon? Ibigay mo ang address. Pupunta ako roon mismo. Dahil may sumusubok na mag-frame sa akin sa pagbebenta ng DZ pills. Hindi ako mag-aalangan na bigyan sila ng sorpresa. Ang pamilyang Klein. Ang pinakamayamang pamilya sa paligid, ha? Kawili-wili. Sa ilalim ng naguguluhang tingin ng lahat, naglakad si Harvey York palabas ng istasyon ng pulisya. Walang sino man ang nang-ahas na magsalita dahil nasa tabi niya rin si Dutch Cobb. Lumuhad sina Freddie Robbins at ang iba pang inspector sa putik sa labas ng pasukan. Nag-atubili si Ray Higgs. Gusto niyang lumuhad, ngunit ang natitirang dignidad niya ay hindi hahayaan siyang gawin iyon. Pero hindi naman nag-aalala si Harvey. Ayaw niyang maging masyadong malupit, para kay Harlan Higgs. Umupo siya sa Land Rover ni Dutch bago bahagyang ngumiti kay Judith Pedler. Agad na umalis ang sasakyan pagkatapos. Ano ba ang nangyayari dito? Bakit dinala ng direktor ng istasyon ng pulisya ang hayop na iyon? Paano ko hindi alam ang kanyang background? Nanginginig sa galit si Whitley Cobb. Tinawag niya ang kanyang sarili papunta rito upang durugan ang dumi ng isang tao. At gayon paman, ano ang nangyari? Ano ba ang nangyayari? Natutuwa si Harlan. Sa kabilang banda, nagpapakita ng lubos na pagmamataas at paghamak si Billy Higgs. Nakalimutan mo ba ang matandang babae na pinagkakatiwalaan niya, nanay? Ang 4 na malalaking tribo ay nagkakaisa. Wala nang nagawa ang direktor kundi kunin si Harvey mula rito matapos matanggap ang tawag ng pamilyang Surrey. Parang kumalma si Asher Klein matapos marinig ang mga salitang iyon. Kahit ang pamilyang Surrey ay hindi magagawang panatilihin siyang ligtas sa sobrang laki ng krimen na iyon, sabi niya na may ngiti. Maliban kung hindi ang pamilyang Surrey. Sa wakas ay nagsalita si Ray Higgs, ang noo niya ay puno ng malamig na pawis. Tumawag siya kay Direktor Dutch ng personal. At dumating siya sa loob lamang ng 10 minuto. Nanginginig ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Lubos na nasiraan ng loob si Billy, na nakatingin sa Land Rover na umaalis. Anong uri ng kapangyarihan ang taglay niya? Tinawag niya si Direktor Dutch gamit lamang ang isang tawag sa telepono. Pagkatapos, tumingin si Billy sa kanyang ama. Anong uri ng pagkakakilanlan ang meron siya, tatay? Tumawa ng mapait si Harlan. Hindi ko alam. Sinabi ng aking mabuting kaibigan na siya ay kabilang sa isang malaking pamilya dati. Pero siya ay isang itinakwil. Hindi ko alam na ang kanyang anak ay kahanga-hanga rin. Malamang na siya ay mula sa pamilyang York sa paligid. Tumingin sa isa't isa ang lahat. Sa paligid, ang mga taong may apelyidong iyon at may ganoong kapangyarihan ay maaari lamang mula sa napakalihim na pamilyang York. Sinasabi na ang pamilya ay isang sangay ng isa sa mga sinaunang pamilya ng bansa. Mayaman at makapangyarihan sila.
Kahit na matapos makipaglaban sa Wolven tribe kasama ang 4 na malalaking tribo sa loob ng maraming taon, nanatili silang nakatayo. Wala ring nagawa ang 3 malalaking templo kundi igalang sila. Magkakaroon ng perpektong kahulugan ang lahat kung si Harvey ay kabilang sa pamilyang iyon. Nagmukhang kakaiba si Whitley. Hindi ba kayo ay magkaibigan ni Harvey, Billy? Nag-aalangan niyang tanong. Malamang dapat mong tanungin siya kung siya ay kabilang sa pamilya. Maaari mo ring bigyan siya ng pagkakataon na ligawan ka kung sakaling ganoon. Hindi lang si Asher, kundi pati na rin sina Harlan at Billy ay agad na lumala ang ekspresyon matapos marinig ang mga salitang iyon. Habang sinusubukan pa ring alamin ni Whitley Cobb at ng iba pa ang pagkakakilanlan ni Harvey York, nakarating na siya sa pasukan ng isang maliit na bayan. Ang bayan ay pinangalan ng Shadeville dahil lilito lamang ito sa hating gabi. Ito ay isang napaka-kontrobersyal na lugar na nag-uugnay sa Country Age at Mongolia. Kailangang mag-isip ng 2 beses ang 2 bansa bago magpadala ng anumang tropa sa paligid dito. Dahil dito, lahat ng uri ng kriminal ay magtitipon dito, kasama ang mga mayayaman at malalakas, upang habulin ang excitement. Ayon kay Dutch Cobb, anumang bagay ay mabibili dito kung may tamang halaga ng pera. Impormasyon, armas, tao, at mga bagay na lampas sa pangunawa ng tao ay matatagpuan dito. Ayon sa impormasyon ni Dutch, ang pinagmulan ng mga dizzy pills na ginamit sa maraming casino palaces sa paligid ay narito rin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman nalutas ng pulisya ang kaso sa pinakamahabang panahon. Ang mga ordinaryong inspector ay hindi man lang makakaligtas sa isang lugar na tulad nito, lalo na ang pag-imbestiga. Sinabi ni Dutch kay Harvey na tila sangkot din ang Wolven tribe. Pero muli, walang patunay sa pahayag na iyon. Sinabi nito, may malinaw na ebidensya na ibinigay ang pamilyang Klein na nagpapatunay na nagmula si Harvey sa lugar na ito. Sa madaling salita, ang pinakamagandang pagkakataon niya ay ang mahuli ang tunay na salarin dito upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Kinuha ni Harvey ang kanyang taxi pagkatapos makarating dito. Pagkatapos maglakad-lakad, pumasok siya sa isang clubhouse sa gitna ng bayan. Ang clubhouse ay ang sentro ng bayan at puno ng lahat ng uri ng tao. Maraming matatapang na individual na may mga alipin at tagapaglingkod ang nagsusugal ng buong puso. Ito ang pangunahing lugar ng pag-aaksaya ng pera sa buong bayan. Sino man ay makakahanap ng kaligayahan sa isang lugar na tulad nito. Clack! Sa sandaling pumasok si Harvey, agad na tinanggal ng isang babae na nakasuot ng bunny suit ang safety lock ng kanyang baril bago ilagay ang bar-ilas sa kanyang ulo. Mukhang bago ka dito, Sugar. Saan ka galing? Bakit ka nagtatanong? Malamig na inihagis ni Harvey ang kanyang briefcase. Narito ako para magsaya. Natigilan ang babae bago kusang binuksan ang briefcase. Dapat mong sinabi yun, guwapo. Sabi niya, hinila ang kanyang baril palayo bago sumandal sa tabi ni Harvey. Hindi ko sana ipinakita ang aking baril kung ginawa mo yun. Gaano karaming pera ang gusto mong palitan? Lahat. Ngumiti si Harvey. May $1,000,000 siya sa kanyang briefcase. Isang tumpok ng mga chips ang ipinadala sa kanya pagkatapos. Walang pakialam niyang itinulak ang 2 chips sa cleavage ng babae. Nagsimulang tumawa ang babae habang nawawala ang kanyang mahigpit na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung gaano kapayat ang hitsura ni Harvey. Ang isang lalaking marunong maglaro ayon sa mga patakaran ay malinaw na hindi ordinaryo, ni hindi siya magiging pulis. Walang sino man ang mag-aalala tungkol sa kanyang background kung ganoon ang kaso. Ano ang gusto mong laruin, guwapo? Malumanay na tanong ng babae. Itinaas ni Harvey ang baba ng babae na may nakakadiri na tingin. Paano kung maglaro muna tayo sa banyo bago ang tunay na laro? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumawa ang babae. Mahal ako, alam mo. Hindi sapat ang perang iyon. Tinapik ni Harvey ang matambok na puwet ng babae bago ngumiti. Kailangan kong maglaro hanggang makakuha ako ng sapat. Kailangan mong sumama sa akin buong gabi.
Pagkatapos, pumunta si Harvey sa isang mesa sa main hall bago inihagis ang isang tumpok ng mga chips. Malaki o maliit? Maglalaro ako ng malaki. Malaki ako, pagkatapos ng lahat. Ilang malalaking lalaki na amoy pulbere sa paligid ng mesa ay nakayakap sa kanilang mga kasama. Mukhang may paghamak sila nang makita ang payat na mukha ni Harvey. Pero nang makita ang mga chips na inihagis niya, kusang napabugas sila. $100,000 ay hindi gaanong kalakihan, pero hindi rin maliit na halaga. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa paligid ng mesa ay nabubuhay sa gilid ng kutsilyo. Naiintindihan nila na ang mga taong nag-aaksaya ng pera ay mula sa isang mayamang pamilya o isang walang awang tao na itinuturing na bilang lang ang pera. Sa alinmang paraan, hindi sila makikinabang sa pag-provoke sa isang taong may ganitong kalidad. Nakadikit ang babae kay Harvey nang makita niya kung gaano siya kamayaman. Nakaramdam ng lubos na pagkasuklam si Harvey pero niyakap pa rin niya ang babae para magpanggap. Hindi pa ba tayo magsisimula? Tanong niya na nakatingin sa magandang dealer sa harap niya. Si Miss Sparkle ay nagsimula lang magtrabaho dito. Wala pang nakakasama sa kanya. Hindi ka ba natatakot na mawala ang lahat ng pera mo kung kasama mo siya? Ngumiti ang dealer habang nagsasalita ng may paglalaro. Pagkatapos ng lahat, ang swerte ang pinakamahalagang bagay sa isang lugar na tulad nito. Sinasabi na masamang swerte ang maglaro kasama ang isang kasama na wala pang nakakasama. Malamang na mawawala ang lahat ni Harvey kung gagawin niya iyon. Tumawa ng malakas si Harvey. Mas madaling makakuha ng pera kaysa makahanap ng magandang babae. Bukod dito, palagi akong maswerte. Ganun ba? Ngumiti ang dealer bago pumalakpak. Pakitanggal ang inyong mga kamay kapag handa na kayo. Pagkatapos, binuksan niya ang takip ng tasa sa harap niya. Napahayag ang mga dice sa loob. Isa, dalawa. Maliit. Agad na nawala ang mga chips ni Harvey. Mukhang hindi naman pala maswerte ka, sabi ng dealer. Alam ko ang isang paraan upang manalo lagi sa isang kasino. Tatanungin ko kung alam mo rin ito, sabi ni Harvey habang nilalaro ang isang chip sa kanyang kamay. Tinawag itong Dragon Slayer. Tumawa ang dealer matapos marinig ang mga salitang iyon. Alam mo ba iyon? Bagaman, kailangan mo ng maraming pera para gawin iyon dito. Mayroon ka bang ganoon karami? Ang tinatawag na Dragon Slayer ay isang kasabihan sa mga kasino. Halimbawa, matapos mawala ng $100,000, kailangan ni Harvey na magdagdag ng dagdag na $100,000 sa kanyang susunod na taya para magkaroon siya ng pagkakataon na manalo ng higit pa bilang kapalit. Karaniwang nagagawa ang Dragon Slayer sa anumang kasino na may sapat na pera. Siyempre, gagana ito kung walang nagloloko. Pero kung ganoon ang kaso, ang galaw ay magiging walang silbi. Kabanata 5720. Nagkibit balikat si Harvey York. Wala akong gaanong pera, pero madali ko pa ring magagawa iyon dito. Inihagis ni Harvey ang $200,000 na halaga ng mga chips sa mesa. Muli, maglalaro ako ng malaki. Tiningnan ng dealer ng malalim ang mga mata ni Harvey bago iniling ang tasa sa paligid. Tanggalin ang inyong mga kamay kapag handa na kayo. Maraming customer ang nagtipon sa paligid matapos marinig na ginagawa ni Harvey ang Dragon Slayer move. Pagkatapos ng lahat, hindi marami ang nakakaalam ng galaw na iyon. Marami rin ang sumusunod sa taya ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, base sa kanyang matuwid na aura, malamang na makakakuha sila ng pera sa pamamagitan ng pagtaya ng pareho. Agad na tinanggal ang takip ng tasa. Tumawa ang dealer. Isa, dalawa. Ang liit na liit nito. Muli, agad na nawala ang $200,000 ni Harvey. Ang mga taong sumunod sa kanyang taya ay nagpakita ng lubos na paghamak, at sinumpa ang kanyang malas. Isang lalaking mukhang mahinahon ang nagpakita ng malalim na tingin bago nagsalita. Nakikita kong ito ang iyong unang pagkakataon sa isang lugar na tulad nito. Ang Dragon Slayer ay hindi madaling galaw. Kahit na magtagumpay ka, mananalo ka lang ng $100,000 na kita. At mas marami kang mawawala kung hindi iyon ang kaso. Ipinapayo kong tumigil ka na lang dito. Hindi naman talaga mabait ang lalaki.
Nagtataka siya kung dapat ba niyang kunin si Harvey at agawin ang pera nito mamaya. Ang isang payat na lalaki tulad ni Harvey ay pagkain lamang para sa iba dito. Sa kanilang paningin, ang pagkatalo ni Harvey ay nangangahulugan din ng kanilang pagkatalo. Nakakasakit ng puso ito para sa kanila. Nagpakita ng nakakatuwang ngiti ang iba pang mga customer matapos marinig ang pangangatwiran ng lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay at pagnanakaw ay ang karaniwan sa Shadeville. Anuman ang background at pagkakakilanlan ng sinuman sa isang lugar na tulad nito, lahat sila ay mamamatay kapag sila ay naging target. Tama ka sa sinabi mo. Nawalan na ako ng $300,000. Kahit na tumaya ako ng $300,000 pa, makukuha ko lang ang pera ko pabalik sa pinakamarami. Dapat ako ay naglalaro sa mas mataas na taya. Sa ilalim ng naguguluhang tingin ng lahat, inihagis ni Harvey ang natitirang chips niya sa isang lugar na may label na 3-1. Dapat kong gamitin ang Dragon Slayer ng mas matapang. $700,000 sa triples. Kung manalo ako sa round na ito, hindi lang makukuha ko pabalik ang pera ko, makakakuha rin ako ng $7,000,000. Nakakatakot ang mga lugar na tulad nito sa mga bagong dating tulad ko, pagkatapos ng lahat. Pangatlong beses ang swerte, magiging mayaman ako sa pagkakataong ito. Ito ang tadhana ko. Nagpakita ng nakakadiri ng ngiti ang mga tao sa paligid matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Tumataya ka sa triples. Iniisip mo bang makukuha mo pabalik ang pera mo? At kumita ng higit pa sa parehong oras. Kahit ang King of Gambling ay hindi magkakaroon ng ganoong swerte, lalo na ang anumang bagong dating. Magsisimula na tayo sa ikatlong round. Tanggalin ang inyong mga kamay kapag tapos na kayong tumaya. Iniling ang tasa ang dealer bago nakangiting inilagay ang kamay niya sa takip. Nag-cheer ang iba sa excitement. Ang mga tao mula sa iba pang mga mesa ay nagkukumpulan upang makita kung mananalo ba si Harvey sa kanyang taya. Kahit na ang babae sa tabi niya ay natigilan na may ngiti. Ang lalaking ito ay dapat na walang awa para maglaro ng ganito kalaki.